Sumainyo ang Panginoon. Ang ating tema ngayon ay ipinahayag, hindi rin kita parurusahan. Kumayo ka at huwag nang magkasala. Ito yung sinabi ni Jesus sa babaeng nahuli sa pakikiapit. Hindi lang po ito chismis. Ito ay talagang nahuli sa pakikiapit. At maliwanag ko ang batas ni Moises. Ang sino mang nahuli sa pakikiapit ay mapatuloy hanggang mamatay. So yung batuin ka lamang, napakasakit na, ay aantayin mo yun hanggang kamatayan. So yun ang parusang kinikilala ng mga Hudyo. Kaya sabi na namin, ay bakit sa babae lang? Anyway, pahayag na ipinamanig ni Jesus na ang tema na nais niyang bigyan ng Israel at pagpapatawad. Bahagi na rin ito na pagdilagay natin ng nakaraang linggo sa dakilang awa ng Amang mahabagin na handang magpatawad sa kanyang aligugang anak. Pero nais namin pagtibayin ang bahagi na ito sapagkat hindi ho madali ang pagpapatawad. Itong tatlong itong puntos ay nawa ay makatulong sa atin upang lalo natin pakinabangan ang biyaya na dulot ng pagpapatawad. Una, sana makita natin na ang pagpapatawad ay iba doon sa hinihingi ng katarungan. Kasi akala natin kapag pinatawad natin ng tao, hindi na siya magbibigay ng katarungan. Binigyan din natin ng diin ng nakaraang linggo. Sabi nga natin ay, well, itong alimugang anak, pinabalik ng ama bilang isa sa kanyang mga anak. Pero hindi na siya tatanggap ng kanyang mana. Hindi na ulit makikihani yun sa mana na natitira. So, inuring siyang anak. Pero, nainubos na yung kanyang mana. Yun na yung kanyang mana. Kaya kung minsan sa atin, kaya hindi tayo nagpapatawad. Kasi kapag pinatawad ko na, baka ang iisip natin ay, hindi na magbabayad yan. Hindi ho magkaiba yun. Justice will be served. Patawarin mo man yan, hindi. Kaya ako lutusin, yung usapin ng pagkapatawad ay nakabase sa pamantayan ng kaisipan natin tungkol sa katarungan. Hiyahain ang katarungan. Patawarin mo man yan, hindi. Yan yung sinasabi natin, kaya nga yung elemento ng purgatorio. So, huwag tayong mag-alala sapagkat yung katarungan ng Diyos ay bahagi na ipinamamanig sa atin sa kanyang turo na yun ay dapat natin ibigay. At yun ay makakamtan din natin. Hindi kinakailangan tayo ang maging huwes at maging birdugo para sa pagpapatawad sa mga tao na kasala sa atin. Ibigay natin yan sa Diyos. Kaya yung sabi ng Panginoon, vengeance is mine. So bahagi yun na huwag natin kalimutan. Napakahalaga ito na pamantayan. Pero bakit natin patatawarin? Sa
Sapagkat yun ay makapabuti sa atin. Natutukoy sa pangalawang puntos. Ano yung pangalawang puntos? Na nais na Jesus natin maging kabahagi tayo ng kanyang walang hanggang pagkapatawad. Maging bahagi tayo. Sapagkat isang biyaya o ang magpatawad ng mga taong nagkasala sa atin. Nais ng Diyos natin tayo ay maging kanyang mga kamay o kanyang extension ng pagpapatawad sa tao. Bahagi yun na maranasan din natin. Bakit? Kasi yung pamantayan ng ating pananampalataya ay isang pamantayan natin na privacy of grace. Hindi natin tinatanggap yung mga bagay nito sapagkat karapatan natin. Tinatanggap natin yung mga bagay nito bakit? Gawa ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Kaya na bahagi ito na pinapamanig sa atin yung kanyang kapatawaran na dulot sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na kanyang ipinahayag sa atin. Bakit siya ipinako sa krus? Para tayo ay mapatawad. Pinili ng Diyos ang pagpapatawad. At nais niyang tayo ay maging ganamay niya na makita yung pagpapatawad ng Diyos sa pamagitan ng pagpapatawad din natin sa mga taong nagkasala sa atin. Sapagkat kung tunay na nararamdaman natin ang pagpapatawad ng Diyos, sigurado rin na hahamog yung sala sa pagpapatawad natin sa mga tao nagkasala sa atin. Kaya, sana makita natin na rin bakit ibahagi ito sa dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Nagiging kamukha tayo ng Diyos. Nagiging kawangis tayo ng Diyos. Bakit? Ang Diyos natin ay handang magpatawad. Pangatlo, isa po ito sa precondition na pagpapatawad ng Diyos. Kung talagang nararamdaman natin na tayo ay pinagkatawad ng Diyos, dapat matutuloy tayo magpatawad sa kapwa. Or else, hindi tayo panagawain ng Diyos. May collateral yan eh. Kaya ngayon ang dinadasal natin, sama namin, patawarin mo kami sa aking mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya kung minsan, bahagi yun na hindi namin nakikita natin, bakit tayo naghihirap? Bakit ang dami nating karamdaman? Kasi punong-puno tayo. Punong-puno tayo ng sama ng loob. Kaya sumasama yung ating katawan. Pati patabas natin sumasama. Sabi ko nga, mula noong February, meron tayong healing session. At doon sa healing session, ang una natin inihingi ay kapatawaran ng kasalanan at pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Kasi yun yung pamantayan eh. Bakit hindi tayo gumagaling sa ating mga karamdaman? Karamdaman moral, karamdaman pisikal, karamdaman espiritual, karamdaman panlipunan, bahagi o karamdaman kultural. Bakit? Hindi tayo nagpapatawad. Punong-puno tayo ng galing. Punong-puno tayo ng sama ng loob. Gusto niyong kumaling sa anumang uri ng karamdaman?
humingi kayo ng kapatawaran at magpatawad. Dahil bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. Kaya nga, ang pagkakataon na kung saan ay hiningi natin sa Diyos, sabi ko nga, yung kanina right after the first Mass, ay sabi ko, yung may healing session tayo, yun ay bahagi yun ng ating pagkilos na makita ko natin. Kaya kung nahirapan kayo magpatawad, sumama kayo kasi may panalangin doon para tayo ay tunay ng kapagpatawad. At makikita natin, mababawasan ang dinadala natin mga sakit sa katawan, sa espiritu, at sa limunang ating ginagawa. Mahirap yung makita mo malaman yung taong nakagawa sa iyo masama, anino pa lamang, nagdingin ka na. Marinig mo lamang yung kanyang pangalan, nasisira ng araw mo. Bakit? Hindi mo pa napapatawad eh. Kaya, ano ang nangyayari? Naging bahagi ng alin ng higit na pagkilos na kuntusin ay tayo ay pinahihirapan gawa ng alin. Hindi gawa ng taong gumawa sa atin ng kasalanan, nangyari na yun. Pero patuloy natin pinahirapan natin yung ating sarili sapagkat ang puso natin ay ang pusong ayaw magpatawad. Kaya kaya na gustuin ng Diyos na tayo patawarin, ay nakaharap. May nakaharap. Kaya very clear yun sa ama namin. Patawarin mo kami sa ating mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So ito mong kantong ito, yung maliwanag ng pagkaunawa sa katarungan ng Diyos. Pangalawa, tayo inayos ng Diyos na maging kabahagi ng Kanyang walang hanggang awa at pagpapatawad. Magkatulad ni Jesus, naging kamukha tayo na mapagpatawad na Ama. At pangatlo, ay kailangan tayo magpatawad upang higit natin at lubos na pagkalabangan ang pagpapatawad ng aming Diyos. Kaya, sana po, mapagnilay-nilayan namin ang mga salitang ibinahagi ni Jesus. Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag na magkasala.